Uy, may kwento ko. Merong isang pastor na grabe ang dedication kay Lord, nakaka-bless talaga. Pero alam niyo ba, bago siya naging pastor, naging kaaway yan ng church. Nagsimula yun nung naging Christian yung asawa niya. Gusto niya kasi, kung ano yung religion nila, gano'n na sila, hindi na sila magbago. Isang gabi, yung asawa niya galing ng prayer meeting. Sa sobrang galit niya, sinaraduhan niya ng pinto. Wala siyang pakialam, tapos natulog siya. Kinaumagahan, pagising niya, binuksan niya yung pinto, nakita niya yung asawa niya natulog dun sa labas ng bahay nila. Tapos yung asawa niya nagising. Pagkagising, bumangon agad. Ang sabi niya, "Good morning, honey." Nagulat ngayon siya kasi ina-expect niya magagalit eh. Yung asawa niyang babae. Pupungas-pungas pa, bumangon at pumasok sa loob ng bahay. Pinagtimpla siya ng mainit na kape. Tapos pinaghanda siya ng masarap na almusal. Sa isip-isip niya, ano bang meron sa Diyos ng asawa ko at sinuklian niya ng kabutihan yung maling pagtrato ko sa kanya. Kaya simula nun, sumama na siya sa asawa niya and the rest is history. Kaya ngayon, isa na siyang pastor. Alam ko marami sa atin na ang nakakaranas ng ganyan. Yung partner natin, hindi Christian, yung kapatid natin, isa sa mga pamilya natin, mga kaibigan natin. Hindi naman kailangan na lagi mong bitbit ang Biblia at babasahan mo sila ng Bible verses para maakay mo sila sa Panginoon. Dahil ang pinakamabisang paraan para maakay sila kay Lord ay yung testimony mo. Because we are living epistle. In 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3, you yourselves are our letter, written in our hearts, known and read by all men. You show that you are a letter of Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Kaya nga naiintindihan ko yung iba pag sinasabi nila na marami nagbabasa ng Bible, marami nagpe-pray, marami pumunta sa church, pero paglabas naman nila, iba naman ang ugali. Importante talaga that we represent Jesus in our lives because we are read by all men. Kung nakaka-relate ka dito at meron kang gustong dalhin sa Panginoon, especially sa mga loved ones natin, huwag kang mag-alala kasi promise ni God yan. In Acts chapter 16 verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa because our God is true to His promise. Don't stop believing, don't stop praying. Live your life according to God's purpose.